Makakasama natin ang dating batikang reporter, news anchor. At talaga namang napakahusay na reporter ito. At nung bata ako, pinapanood ko ito eh. Oo, nag-uumpisa pa lang ako noon eh. Tapos pinapanood ko na siya kasi talaga napakahusay niya. Ayan, magkasabayan kami. Sige, aminin ko mga ilang linggo lang. Ilang linggo ang labang namin sa isa't isa. Okay, narito sa Net25 palapakan natin. Ang ngayon po isang successful na book author at syempre may sarili ng media company, Miss Claire Delfin. Palapakan natin sa Net25! Hello! Hi, hello, Don. Hello, my friend. Kumusta? It's so great to see you. Kumusta? Please sit down. Please, Thank you, thank you. Sit down, sit down. Wow, I'm so happy to see you again after so many years, no? It has been a while. Palapakan natin nasa Net25 si Claire Delfin. Hi, Claire. Bati ka naman sa iyong mga followers, sa iyong mga manonood, taga-subaybay mo. Ayan. Dito po, ayan. Oh, thank you so much for inviting me here. I'm so happy. Siyempre, tuwan-tuwa ako na nagkikita ulit tayo. It's been quite a while. Oo nga sila, pabalik na. Nag-live lang siya sa Barangay Basra. Oh, hi, love. Miss you. Ayan, we missed you. Kamusta? At of course, kilala ka namin bilang isang batikang anchor at reporter. At talaga na wala kang inuurungan noon. As a matter of fact, meron kaming cameraman dito. Nagkasama raw kayo sa Hall of Justice niyo, sa shoot niyo sa Hall of Justice. Kung saan talagang, para na makuha ang kwento, nagtumatumbling daw kayo sa hagdanan. Nagkatumbling-tumbling na raw kasama ng mga cameraman. Oo. At kamusta ang yung pag-transition to having your own media company at syempre, di ba, you're now a book author. Namimiss mo ba? Hindi na masyado. Hindi. Kasi kumbaga, ilang years yun eh. Ang tagal kong TV reporter. So parang lahat ng mga gusto kong gawin, ito paano nagawa ko na. So about that time, feeling ko I need to do another or to get into another chapter of my life. So yung bumuo ako it's a very small media company. So gumagawa kami ng mga documentaries, gumagawa kami ng TV show, at meron kami dati dito sa Net25 na Black Timer. Although hindi ako yung main doon, but we were the producers. So masaya siya. And then suddenly nagka-pandemic. So all projects nahinto talaga. So that time, nung pandemic, kasi nasa bahay lang tayo, ginawa ko naman yung matagal ko na talagang gustong gawin. Yung pagsusulat ng nobela. So ito yan. Here. Ayan siya. Yan ang ginawa ko nung pandemic. Bata pa ako, gusto ko na talagang magsulat ng nobela. Sabi ko, siguro ito na yung pagkakataon ko. So, nabuo ko ang nobelang ito nung pandemic. Ang proseso mo ng pagbuo ng nobela noong pandemya, anong naging proseso mo? Kasi iba ang pinagdaanan natin nung pandemya. Di ba? Napakaraming mga stress at worry at anxiety. And out of that anxiety and worry and the fear of the unknown, you came up with a fantastic book na ibinibida ang kultura, ang ating kultura ng Pilipino, ng Pilipinas. At dito merong, it's all about, may mga tungkol sa mga kababayan nating waray, yung mga pinagmulan ng mga waray. Alam mo na, nabasa mo na yata. Yes, oo naman. At di ba yung merong, it's all about, merong, binibida yung lugar sa Butuan. Yes. Diba? Merong about mga kababayan natin sa Butuan. Tell us, in a gist, tell us about this book. Sino si Mayumo? Mayumo is a 14-year-old girl from the Kingdom of Butuan. Kasi kasi mahilig ako sa history, especially ancient history. If you go through our pre-colonial history, yung Butuan, it's still existing there. Nandyan pa rin yung Butuan, pero syempre wala na yung kingdom. It used to be, based on the description ng academic sources, it was a small, prosperous kingdom na into trading. Ang dami nilang trades here and abroad, especially empires and kingdoms abroad, na they're into gold production. Kasi ang daming ginto. Madaming ginto. In fact, yung pupunta ka sa mga Ayala Museum, and there's a museum also in Chicago, mga gold artifacts. Excavated yan sa Butuan or Agusan area. So I got the inspiration there. So ito, paano mo siya natagpuan? Yung kwento ni Mayumo, paano research siya nagawa? It's like, yung kwento mismo ni Mayumo, it's kasi
may mga anak na ako, and that time when I was writing this, mga teenagers na sila. So naiintindihan ko yung journey ng teenager, like finding yourself, and then their struggles sa panahon na to, mental health issues, anxiety. So dami nila, they go through a lot of things, you know. And I, somehow being a mother, medyo hands-on ako bilang ina, naiintindihan ko yun. I wanna do something about that. So, pinagsama-sama ko yung mga hilig ko sa history, sa arts, and culture. And also putting a story na makarelate ang mga kabataan ngayon. Kabataan. Siyempre, na hindi natin, na siyempre, lagi natin ibinibida yung ating kultura para hindi na makalimutan ang ating kultura. Bakit mo ba naisipan na, siyempre, incorporate itong ating kasaysayan at ano ang nakikita natin ang kahalagahan nito? Would you mind telling us about that importance? Actually, dito pag nababasa mo to, you'd begin to realize na ang lalim pala ng history natin. Madalas kasi akala natin, nagsisimula yung history natin pagdating nung panahon ni Magellan. Pagdating ni Magellan. But actually, the truth is that we have a very rich and very colorful pre-colonial history. So magandang balikan yan kasi hindi yan nababasa natin sa mga aklat, hindi rin yan natuturo sa mga schools eh. So magandang balikan. And then you realize, kasi ito, they travel from Mindanao, Visayas to Luzon. So we have Kingdom of Tondo. You know, akala natin yung Tondo is ganito sa nakikita namin. But it used to be very progressive na kingdom. So, they travel kasi may Balangay. So, I incorporated Balangay there. They travel from Mindanao to Visayas, to Luzon, and actually to as far as China because they do trade. And dito makikita mo yung mga iba't ibang tao. So, I incorporated also yung mga indigenous peoples natin and their art, yung the textile, which is still alive until today, no? Yung textile industry natin, very, very colorful and still there. The traditions are still there. So, we have to pangalagaan natin yon. Maganda siyang ikwento sa mga bata. But do it in a way, dito ko sinilagay, do it in a way na palatable sa kanila. Palatable. Na nakaka-relate sila. Enjoyable siya. It's an adventurous read, hindi ba? Correct. Perfect ngayon, summer read, di ba? Ngayon nga, habang kayo nasa bakasyon nyo, basahin nyo, kasama ng mga anak nyo. At syempre, hindi lang para sa mga kabataan. Kailangan mabasa ito ng kababayan natin, hindi po ba? Yes, actually, this is not just for kids, you know. Bagamat yung mga main characters, mga teenagers, young adults, but it's for all the entire family. Kasi dito, hindi lang mga challenges ng mga kabataan but malalim ito. It's like universal themes of love, not just the romantic love, not just the young love, but love for the family, for the country, and for your roots. Diba? Yes, for your roots, especially kung sino ka ba talaga, your identity. Na hanggang ngayon ay makaka-relate pa rin. Makaka-relate, all of us. Pa rin sa present time. All of us. At ang maganda balita, hindi lamang book 1, yes, book 2 at may book 3. Tatlo. May trilogy ito. Kailangan kompletuhin niyo yung 3 libro nito. Yes, because this is hindi siya ito yung napuputol na stand-alone na book 1, book 2. It's a complete story up to book 3. More power sa'yo and keep inspiring. At sana makasama ka namin sa trabaho. Nami-miss ka namin. Soon. I hopefully there's an opportunity for us. Your message sa ating mga kababayan before we go. Thank you so much for the invitation. And inaanyahan ko po kayo na kumuha ng sarili niyong kopya ng Mayumo. Marami kayong matutunan dito, hindi lang sa buhay, kabataan, no? Kundi yung the relationship, lalo na ng family and love of country. And dito matutunan nating mahalin talaga ang ating kultura at sining at ang ating identity bilang Pilipino. So, grab your cup. Maraming salamat, Miss Claire Delfin. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!